Magandang umaga po, si Mike Anyayahan ito. Ah, Kaugnay ng mga upload ko tungkol sa prinsipyo, pagiging prinsipyado versus pagiging practical, no? Makikita natin kung gaano ka-bias ang ang stoicism sa pagiging prinsipyado, no? At ang mga Stoics ay mananatiling prinsipyado no matter what, no. Pero meron bang mga meron bang mga Stoic na practical, no? So, meron, no? Meron. At depende at ano to, no, ibang klaseng practicalidad, no, yung tinutukoy dito, no. Kasi may practicalidad na puro ano lang, no, puro kapakinabangan at pera-pera, gano'n, no. Pero mayroong no, pero siyempre sa realidad natin, no, hindi natin maiiwasan yung pangangailangan natin na maghangad, no, ng no, ng ah ah ng magandang pamumuhay, no. At it involves money, no. Lalo na sa no, sa lipunang kapitalismo na kung saan halos lahat binabayaran. Pati ano yata, no, pati kulang na lang hininga natin, bilhin natin, no. At lahat binebenta. Ultimo, lakas paggawa natin na bahagi natin na hindi natin binebenta na natin, no. Kaya tayo nagtatrabaho, di ba? Wala nang pinagkaiba yan sa nagbebenta ka ng kidney na bahagi ng katawan natin, binebenta natin lahat. So ngayon, parang meron pa bang taong hindi practical, no? So siyempre meron, di ba? At ang practicalidad kasi ay hindi dun sa hindi dun sa amount ng ng pera na na kinukonsumo mo or gusto mong kunin. Kung hindi sa doon sa intent nasa intent kasi yan eh. Regardless kung mahirap ka o mayaman, pwede kang maging practical in a stoic sense, no? So, meron ba paano ba yung yung maging practical in a stoic sense, no? May mga kakilala akong mga Chinese businessman, no? At talagang mayayaman sila, no? Pero nakita mo, no? Imbis na mamili ng napakagagarang mga sasakyan, no? Nagtsatsaga doon sa mga bulok-bulok na sasakyan. Bakit, no? Kasi sinasabi nila na aanhin nila yung maganda sasakyan kung andiyan pa naman yung luma at napapakinabangan, no? So ang ginagawa nila, ine-extract nila talaga yung depreciation. Talagang sinasagad nila yung depreciation, no? Kasi hanggang napapakinabangan, pinapakinabangan nila. At bumibili sila ng sasakyan na kung ano lang yung gamit nila sa negosyo, no? At minsan, gamit nila sa negosyo at the same time pampamilya. So all in one na. So napaka-functional, no? Hindi aksayado. 'Yon, hindi aksayado. So yun yung point, no, ng pagiging practical na sinasabi ko, no. Yung hindi ka aksayado, no. Yung tipong iniiwasang mag-aksaya sa mga walang kwentang bagay, no. Para sa para lang ipagyabang, di ba? Kasi kasi ang pagiging practical in a stoic sense, hindi talaga kailangan mo na dapat mahirap ka, dapat ito ganyan, hindi, no. O halimbawa, no, hindi ka naman talaga mayaman, di ba? At ang kinikita mo lang ay sakto lang, Bakit ka bibili nung nung bawa yung hard-earned money mo, ibibili mo ng nung pangarap mong pamporma na na mga halimbawa damit, ano pa ba? Cellphone na pwede ka namang makapag-Facebook nang hindi kinakailangan na bumili ng tagwa 100,000 na cellphone. Magkano ba cellphone ngayon? So, siguro baka between 8,000 to 100,000, depende, no. So bakit mo kailangang bumili ng mamahalin kung ang kailangan mo lang naman ay mag-Facebook at at least may messenger ka, no, o may pang-text, may pantawag, di ba? Ngayon, unless ikaw ay photographer, di ba? Kailangan mo lang cellphone na talagang mga pang photography, depende, no? Depende sa pangangailangan mo. So kung functional ka, no,
at kailangan mo ng kailangan mo ng gastusan 'yon. So, walang problema sa pagiging pagiging practical. As long as walang nasasayang. 'Yun yung point doon. Walang nasasayang para sa walang kwentang bagay. At ano yung mga walang kwentang bagay na 'yon, no? 'Yun yung mga bagay na walang kinalaman sa kabuhayan. Kasi kung tinutukoy mo ay kabuhayan, maging practical tayo. Pero kung ang tinutukoy mo mga bigyan ng satisfaction yung personal na luho mo, o kaya naman ay imahe mo, hindi na practical 'yon. Biruin mo, pagkasweldo mo, di ba? Magtutur ka sa buong Pilipinas, no? Tapos kinabukasan, wala ka ng pambayad sa mga bill mo. So anong tawag mo ron? Practicalidad ba 'yon? So hindi, no? So ngayon, bakit mo inuna 'yon? Kasi syempre, yung luho mo, yung comfort mo, di ba? Pero ikaw na halimbawa nag-anticipate ka ng mga bagay-bagay pa na mas may kailangan pa, mas importante, di ba? Gaya ng sinabi ko, no, yung pinaka-basic needs, no, kung yun ang unang binibigyan mo ng prioridad, titiisin mo yung mga bagay na na nakatutokso sa iyo, no? Tulad ng bumili ng mga bagay ng mga gusto mong bilhin pero hindi naman importante sa standard ng basic needs, no? So, at paano mo matitiis yung mga tukso na yon kung hindi ka stoic, di ba? Kung stoic ka, madali sa yung i-give up yung kayabangan. Madali mong magi-give up yung yung comfort mo, no? Kaya mong tiisin na sige, ito lang muna yung bibilihin kong kagamitan, no? Hindi masyadong komportable pero at least napapakinabangan. So hindi puro comfort, no? So, at sabi ko nga, hindi kailangan na talagang maghirap ka, magdusa ka para maging practical. Hindi. Marami nga kaya lang mayayaman, di ba? Akin mo kung manamit, hindi naman talaga hindi naman talaga sabi mong garbo, di ba? Kaya nga minsan na pagkakamalang hampas lupa. At lalait-laitin na ibang tao na wala pa sa 10% lang income kumpara dun sa income ng mga tao na yun. So, ngayon, mas kahanga-hanga yung mga tao na yun. Mas practical yung mga tao na yun kaysa dun sa iba. So, kaya hindi ibig sabihin na stoic ka ay hindi prinsipyado ka lang at di mo pipiliing maging practical. Hindi. May practicalidad na tama, di ba? At ang maging practical in a stoic sense ay yung maging prudent ka doon sa pangangailangan mo. So po si Mike Anyayahan, may the force be with you.